Ang Department of Justice naman ipatatawag ang mga kongresistang idinawit ng mag-asawang Diskaya ukol sa maanumalyang flood control projects. Ito nasabing ahensya ay hindi ikinatuwa ang pag-finger heart na ipinakita ni Sara Diskaya. Mga kontratista naman may paliwanag ngunit bigong magsorry. Yan ang ilan pang mga balitang tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, Bombo Victor, inihayag ng Department of Justice na kanilang ipatatawag ang mga kongresistang idinawit na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na sangkot umano sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, iimbitahan ng National Bureau of Investigation ang mga ito upang ibahagi ang kanilang komento o kasagutan. Aniyay, may kapangyarihan naman raw ang naturang kawanihan upang ipatawag ang mga kongresistang sangkot para kanilang ipresenta ang sarili. Kung hindi sila tumugon, ani Justice Secretary Remulla, dito na papasok ang subpoena na manggagaling sa National Bureau of Investigation. Ngunit aminado naturang claim na dadaan pa sa masusing ebalwasyon at verifikasyon ng kaguran ang mga impormasyon mula sa mag-asawang Diskaya. Maalalang base sa affidavit ni Sara at Curly Diskaya ay kanilang idinawit ang ilang pangalan ng kongresista kabilang si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Narito ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice. Hindi, meron pa yan. Meron pa kaming kailangan isolve na mga remark na we think. Sasabihin na namin yung mga tao na tinuro nila. Siyempre, we have to validate all the information. But this is, ito yung mga, marami dito yung congressman's, mga congressman's cases. The first congressman na tinuro niya, we're validating all the information now. And we intend to subpoena them, to have them subpoenaed by the NBI also. Yes, we will invite them first. We'll let the NBI invite them. If they do not show up, then we will have NBI subpoena. Habang hindi naman ikinatuwa ni Justice Secretary Remulla ang ipinakitang hand gesture ni Sara Diskaya noong Sabado. Seryoso anya raw ang investigasyon ng kaguran at hindi isang photo-op para mag-finger heart ang isang testigo. Ayon naman kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, hindi nagsorry si Diskaya sa kanyang nagawa ngunit nagbigay paliwanag lamang raw. Ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice at si spokesperson Miko Clavano. Siyempre hindi maganda kasi this is a serious thing. This is not a photo op. Parang naalala ko yung Alice Gore. Nakipag-picture sila, di ba? Alice Gore yung NBI. Parang gano'n yun. Very awkward yun. Hindi, yan. It's not a good gesture. But definitely, hindi dapat maulit yun. When I asked those that talked to her, parang hindi naman siya apology. There's more of an explanation of why she did what she did. She said something about it being connected to her campaign. But we're not in campaign period anymore. This is an investigation, not a campaign. Samantala, kasunod ng pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang kongresista, ayon kay Justice Secretary Remulla, kanya na itong inaasahan. Kaya't hihintayin lamang anya ang pag-i-issue ng arrest warrant para nang sa gayon ay pakilusin ang International Criminal Police Organization o Interpol upang maaresto ang dating kongresista. Ngunit sa kabila nito, ibinahagi ni Secretary Remulla na wala pang blue notice na inilalabas ang Interpol na nauna niyang inihayag kamakailan na hihilingin ng Department of Justice. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Well, I kind of expected that. Kasi ayaw niya nang maobliga ng Congress. And then we will wait for his warrant so we can have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. I haven't followed that. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime.
anywhere.